Magandang araw, Norsagaray. Ako po si Dondon Manuson at ito ang Garayen News. Maasahang garantisadong serbisyong pagbabalita. Ang inyong bagong katuwang sa makabuluhang balita at impormasyong lokal para sa bawat pamilyang Garayenyo. Sentro ng ulat ngayong linggo ang mga naging kampani ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating punong bayan, Mayor Merlin Hermar, ukol sa mga kasalukuyang hinaharap na matinding hamon ng panahon. Sunod-sunod ang naranasang masungit na panahon sa ating bayan at sa buong lalawigan ng Bulacan, dulot ng magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong, na pawang pinabigat pa ang epekto ng habagat. Mayor Merlin Hermar agad nagpatawag ng tulong kasama ang mga pangunahing ahensya, paghahanda para sa pagbabahagi ng mga relief goods sa mga kababayang apektado ng malakas na pag-ulan, pinangunahan. Joseph Regalado, mag-uulat. Bago pa man tuluyang makapasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising, agad nang kumilos ang pamahalaang bayan ng Norsagaray sa pangunguna ni Mayor Merlin Hermar noong July 18, 2025 upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat Garayenyo. Pinangunahan ni Mayor Merlin ang Pre-Disaster Risk Assessment kasama ang bumubuo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC. Layunin ng pulong na ito na masigurong may sapat na kagamitan, tauhan at malinaw na koordinasyon ang bawat ahensya ng lokal na pamahalaan sa panahon ng sakuna. Bilang bahagi ng paghahanda, personal ding inikot at minonitor ni Mayor Merlin ang iba't ibang barangay upang masiguro ang kalagayan ng mga residente at ang kahandaan ng ating MDRRMO, mga barangay officials at iba pang frontline responders sa anumang emergency na maaaring idulot ng bagyo. Hindi rin pinalampas ng alkalde ang pag-iinspeksyon sa mga evacuation center, gayon din ang mga low-lying at landslide-prone areas upang tiyaking may sapat na pasilidad at kakayahang magbigay ng proteksyon sa oras ng pangangailangan. Isa rin sa mga binisita ni Mayor ang mga dam upang personal na alamin ang kondisyon nito at magbigay ng gabay kung kinakailangan ang pagbubukas ng mga gate nito na maaaring makaapekto sa mga kalapit na barangay sa ibaba ng dam. Kasabay ng lahat ng ito, pinangunahan din ni Mayor Merlin ang repacking ng mga relief goods bilang bahagi ng proaktibong hakbang para matiyak na anumang oras saan mang bahagi ng bayan ay may maagarang tulong na maihahatid. Ang gawaing ito ay matagumpay na naisakatuparan sa tulong at pagtutulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Rescue Team, General Service Office, Bulgang Unit, at ng Mayor's Office. Sama-sama tayong magbantay, makialam at makiisa sa mga kaganapan sa ating bayan. Joseph Antonio at ito ang Garayen News. Maasahang garantisadong serbisyong pagbabalita para sa bawat Garayenyo. Pamamahagi ng pangunahing tulong sa mga nasalanta, ikinasa ni Mayor Merlin Hermar, katuwang ang mga lingkod bayan at iba pang mga ahensya. Joseph Regalado, ibalita mo. Bilang mabilis na tugon sa epekto ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat, agad na tumungo si Mayor Merlin Hermar sa mga apektadong barangay upang magsagawa ng relief operations at personal na iabot ang tulong sa ating mga kababayan. Noong July 21, pinuntahan at inabutan ng tulong ang mga residente ng Sitio Ipo sa Barangay San Mateo, Barangay Poblasyon at Barangay Partida. Kasunod nito, noong sumunod na araw, ay isinagawa rin ng relief operation sa Barangay Minuyan at Barangay San Lorenzo. Pagdating ng July 23, binisita naman ang mga sitio ng Sapang Munti, Anginan at Paco na pawang sakop ng Barangay San Mateo upang ipamahagi ang mga relief goods at tiniyak ang kaligtasan ng ating mga residente. Noong July 24, hindi rin pinalampas ni Mayor Merlin
na personal na bumaba sa Barangay Baraka at Barangay Bangkal upang tiyakin na naaabot ang bawat sulok ng Norzagaray na nangangailangan ng tulong. Ang matagumpay at maagap na pamamahagi ng tulong ay naisa sa katuparan sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan. Ito ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Social Welfare and Development Office, Norzagaray PNP, Norzagaray BFP at iba pang katuwang na tanggapan. Hindi rin matatawaran ng suporta mula kay Congressman Ador Pleito ng ika-6 na distrito, mga kasamahang konsihal ng bayan at sa ating former ABC President Paulo Hermar na sama-samang kumilos upang tiyakin na walang Gareyenyo ang may iwan sa gitna ng sakuna. Muli, Joseph Antonio at ito ang Garayen News. Tulay sa barangay Poblasyon papuntang Kanyakan, Padling at Gulod isinara dahil sa pagguho ng lupa. Joseph Regalado muling mag-uulat. Noong ika-20 ng Hulyo sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Krising, gumuho ang kalahating bahagi ng tulay ng bayumbon na tumatahak patungo Sitio Kanyakan, Balugan, Padling at Gulod sa barangay ng Matiktik, Norzagaray. Bilang agarang tugon sa insidente, agad na pinulong ni Mayor Merlin Hermar mga kinaukulang tanggapan sa sumunod na araw upang pag-usapan ng mga kinakailangang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at ang pagpapanumbalik na koneksyon sa mga apektadong lugar. Sa parehong araw, personal na ininspeksyon ng alkalde ang nasirang bahagi ng tulay na pansamantalang isinara sa publiko upang maiwasan ang anumang posibleng aksidente bunsod ng patuloy na panganib ng pagguho. Sa nasabing inspeksyon, tinignan rin ang mga posibleng alternatibong ruta o rerouting scheme na maaaring madaanan ng mga residente mula sa mga naapektuhang lugar. Bilang solusyon sa pansamantalang pagkakasara ng tulay, isinagawa agad ang road clearing operation sa Sitio Lawang bilang alternatibong daan patungong Sitio Padling, Barangay ng Matiktik. Tintukan ito upang mapanatiling bukas at ligtas ang akses para sa mga sasakyan at residente. Muli, Joseph R. Antonio at ito ang Garayen News. Oplan Malinis na Garay Program, tuloy-tuloy para sa paglilinis ng kakalsadahan sa highway ng Villarama. Justin Ocampo, magbabalita. Hindi alintana ang init, ulan, alinsangan ng panahon sa tuloy-tuloy na serbisyo ng ating mga masisipag na street sweeper sa ilalim ng programang Oplan Malinis na Garay na pinangungunahan ni Mayor Merlin Hermar. Bahagi ng Malinis na Garay program ay ang araw-araw na pagsasagawa ng paglilinis sa mga pangunahing kalsada, partikular na ang kahabaan ng Villarama Highway upang mapanatiling maayos, ligtas at malinis ang kapaligiran para sa lahat ng motorista at mamamayan. Ang tuloy-tuloy na operasyon ay patunay ng malasakit ng ating lokal na pamahalaan sa kalinisan at kaayusan ng Norzagaray. Bilang bahagi ng adhikain ni Mayor Merlin na isulong ang disiplinado at malinis na komunidad, ang programang ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalinisan kundi sa pagpapalaganap din ng kamalayang pangkalikasan at disiplinang bayan. Binigyan din ng pagkilala at pasasalamat ang ating mga katuwang sa paglilingkod. Isang munting sorpresa ang hinandog ni Mayor Merlin Hermar para kay Ate Jen, isa sa ating masipag na street sweeper, sa pagdiriwang ng kanyang 50 taong kaarawan. Isang simpleng selebrasyon, ngunit puno ng pagpapahalaga at respeto para sa kanyang tapat na paglilingkod. Lubos ang ating pasasalamat sa ating mga katuwang sa paglilingkod na walang sawang nagbibigay ng kanilang oras at lakas, umulan man o umaraw. Para sa isang malinis at maayos na garay, ako po si Mark Justin Ocampo at ito ang Garayen News. Maasahan at garantisadong serbisyong pagbabalita para sa bawat Garayenyo. Hinihikayat ng ating lokal na pamahalaan ang lahat na maging alerto, makinig sa mga official advisories at ugaliing maging handa. At iyan ang mga naging kaganapang may kinalaman sa panahon, tumutok palagi sa susunod na Garayen News. Maaasahang garantisadong serbisyong pagbabalita. Sa kabila ng mga hamon ng panahon, sama-sama tayo, tulong-tulong. Kay Mayor Merlin Hermar,
may katuwang ka. Para laging updated, i-follow ang aming mga official Facebook pages ng Pamahalaang Bayan ng Norzagaray. Ako po si Dondon Manuson ng Norzagaray Municipal Public Information Office. Magandang araw.